Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update PH. Alam naman ho natin, bukas na bukas mga kadate ay magsasagawa ho ng malawakang panawagang 3 billion, ay trillion po pala mga kadate, trillion peso march. Ayan nga ho. Dito kasi mga kadate, bigla ho nagsalita. Ito hong isa ho sa mga paborito nating tao sa balat ng lupa. Sino pa ho ba? Ayan ho, ang nag-iisang akbayan President Rafaela Paeng David. Kasi sinabi ho niya dito, mga ka-update, na okay daw hong panawagan natin na BP Sara resign. Wag lang ho daw ang presidenteng si Marcos. Kasi nga ho daw mga ka-update, wala pa raw hong ebidensya. Ayan, basahin na lang ho natin mga ka-update para ho tayo ay mas malinawagan pa. Ayan, Duterte resign, sinabi niya ho dyan mga update. Bukas ang panawagang Sara Duterte resign sa gagawing trillion peso march sa EDSA People Power Monument sa Linggo, November 30. Bukas ho yan mga update. Nakita naman ho natin kay BP Sara, yung malinis na pangalan dyan sa COA, napilit ho nila sinisiksik yung confidential funds niyang 120 million. Kasama raw ho siya dyan sa trillion peso march na gagawin bukas. Kaya mga update wala ho tayong ibang sasabihin sa babaeng to, kundi, ano ho ba sila? Ito po ba yung sinasabing makabayad party list? Tanong ko lang ho sa inyo, sila ho ba yung tinatawag na makabayad party list? Kasi mga ka-update, trillion peso march ho yung usapin dito. Sa flood control ho yan eh. Saan ho ba na nagsimula yung trillion pesong nawawala sa ating bansa? Diyan ho sa flood control issue. Yung mga pinangako, nino ho ba? Sino ho yung nangako ng 5,500 flood control? Si Marcos Jr. Malinaw ho yan. Si Marcos Jr. ho, yan nagpapangako. Mahilig ho siyang mangako eh. Yan ho kasi mahirap. Mahirap ho yan. Pangako ka ng pangako pero anong ginagawa? Pinapako lang ho. Tapos ngayon, yung trillion peso march na yan mga ka-update, patungkol daw pala kay BP Sara. Ang galing ho nitong babaeng ito. Mantakin niyo ho yun, maiisip niya pa rin itong si BP Sara. Malinis na ho yan sa COA. Malinis na ho yung pilit nila sinisiksik na 125 million confidential funds. Etong si Marcos Jr. dinadawit na nitong si Zaldico, si Gutesa. Dawit na yung pangalan niya. Pero siyempre, kaya nga ho tinawag na makabayad party list mga update, makabayad black. Pera-pera lang ho yung usapin. Kaya pala sila magkakaroon ng rally ngayon November 30. Si BP Sara ho pala yung punteriya ho nila. Diba, giit niya ho, malinaw na mayroon ng ebidensyang sumusuporta sa mga issue laban sa bise kabilang ang kinakaharap nitong impeachment trial o isa pa ho yan. Hindi ko ho alam mga ka-update kung may laman hubang yung utak nito na tornilyo. Kasi mismong sa Supreme Court po mga update, tutol ho silang ma-impeach ang vice-presidente. Alam naman ho natin yan, tutol mismo yung Supreme Court. Pati ho yung Senado nagkabutuhan na ho dyan na hindi pwedeng ma-impeach si BP Sara. Nung nagkabutuhan nga dyan mga update, si Tuta Soto, ang galing niya ho ayaw ho nila gusto nila ma-impeach din si BP Sara. Pero nung pumunta ho si BP Sara dyan para ho sa kanyang budget for the upcoming 2026 bigla ho siyang lumalapit, tuwang-tuwa ho siya. Ito na ho ba yung sign ni Iskul Bukol na kailangan niya na maglaylo kay Marcos Jr. kasi malapit na ho yung 2028. Malapit na ho yung 2028, nakakaramdam na ho ba si Tuta Soto na oras na lumuklok yung si BP Sara, papalayasin din ho niya yan dyan. Ganun ho ba yung nararamdaman niya? Tanong ko lang ho sa inyo. Diba? Isipin niyo ho yan. Etong si babaeng Rafaela na ito, mga kabdig. Pilit niya hong gustong palayasin si BP Sara sa pwesto. Kaya hindi ho tayo magtataka kung bakit ho tinatawag ho sila makabayad black. Isipin mo trillion peso march para ho yan sa mga flood control issue. Sa mga flood control projects na pinangako ni Marcos Jr. Tapos ngayon, gusto mo malinis yung amo mo? Nakikisaw-saw ho pala sila dyan sa
trillion peso march mga update para ho ma-impeach na naman si VP Sara. Para ho matanggal sa pwesto yung vice presidenteng kinikilabutan na ho kasi sila eh. Kinikilabutan na ho yung mga yan. Bakit ho? Sa ginawa ho nila kay Tatay Digong. Sa ginawa ho nila kay Tatay Digong. Kaya pilit ho pinapalayas sa pwesto yung si VP Sara. Kasunod din ho niyan mga update eh. Ito nga si Conti, tungkol pa rin ho yan kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Duterte. Tuloy na muna ho natin ito si David. Ito Dagdag pa ni David, bukas din ang panawagang Marcos Resign. Ngunit dapat muna raw hintayin ang paglabas ng ebidensya laban kay President Bongbong Marcos. Nilabas na ho ni Saldico yung mga resibo, lahat ho, kung paano ho nila chinachap-chap yung 100 billion insertion. Magkano ho daw yung kickback ni Marcos Jr. mga update? Lilinawin ho natin, 25% ho yung kickback niya dyan sa 100 billion. Ibig sabihin ho niyan mga kabig, kumikita ho siya ng 25 billion sa isang kita ho natin. Sa isang iglap ho, kikita ho siya ng 25 billion. Lahat ho ng mga farm to pocket roads, mga ka-update, nabubulsa ho nila. Pati ho yung anak niyang si, ano pangalan ho nito, si Charis. Nilabasan na ho ng resibo yun ni Saldico. Kaya nga ho siya yung punteriya ngayon eh. Diba? Kaya nga punteriya itong si Saldico mga ka-update. Kasi nga ho, nilantad niya ho lahat ng baho nitong pamilyang Marcoses. Hindi nga lang si Sandro Marcos mga ka-update eh. Pati ho yung nanay niya. Yung may issue sa kay Tantoco. Alam niyo naman ho yan. Diba? Hawak niya ho yung mga imports ng bigas, sibuyas. Ganyan ho. Kabaho. Yung pangalan ng mga Marcoses. Diba? Tingin niyo ho ba pag tatakbo ulit itong mga Marcoses mga update may boboto pa ba ho kayo dyan? Tanong ko lang ho sa inyo. Tanong ko lang ho yan mga update. Isunod na ho natin ito. Ito pong paborito din ng taong bayan. Ayan, si Cristina Conti. Isa pa ho itong babaeng ito Medyo alam naman ho natin na hindi lang medyo pala. Makapal-kapal ho yung pagmumuka. Bakit ho? Kapag nag-resign si VP Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe pwede na nilang sabihin na wala na kaming kapangyarihan. Kasi ito kung pinapaliwanag niya ho dito ni Conti, mga kabdit, oras daw na mag-resign yung mga Duterte sa pwesto, papauwiin na daw ho si Pangulong Duterte. Yan daw ho yung susi sa pagpapauwi kay Duterte. Nakita na ho natin kung ano yung motive netong mga makakaliwa netong admin ni Marcos Jr. Mawala ho lahat ng mga Duterte sa pwesto para pauwiin si FPRRD. Bakit ho? Tama nga naman sila. Oras kasi nakaupo pa yung mga Duterte, mga ka-update, alam ho nilang lilinisin ho yung gobyerno. Lahat ho ng mga tiwali magnanakaw, mga alam nyo na yung mga sumisinghot, Benedictus, mga ka-update, lilinisin ho yung gobyerno ni Marcos Jr. Kaya atat na atat ho silang palayasin yung mga Duterte. Kaya atat na atat sila mawala lahat ng Duterte sa kapangyarihan. Diba? Nakita naman ho natin, kung hindi Duterte humahawak sa Davao, tingin nyo ho ba ganyan ka disiplinado yung mga tao? Ganyan ho ba kalinis? Malayo ho. Diba? Pero tignan nyo yung Ilocos Norte. Sino yung namumuno dyan? Yung anak ng presidente. Pero isa sa pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. Isa ho, sabay pinakamahirap na probinsya. Mantakin nyo ho yun. Yung Davao City. Kilala ho yung Davao City sa isa sa mga pinaka-safest city in the world. Sa buong mundo ho, kilala yung Davao City na isa sa mga pinaka-safe na lugar. Kaya malayo hong ipagkumpara yung bibilangin mo yung between saka bibilangin mo yung daliri mo. Ganyan ho yung pamumuno ni Pangulong Duterte, tumingin ka sa between. Makikita mo malinis. Hindi mo mabibilang kung ano yung mga ginawa niya para sa taong bayan. Tignan nyo, pinagmukha niya hong, ni Pangulong Duterte, pinagmukha niya pa hong masama ang kanyang sarili para sa kanyang mga kababayan. Bakit ho natin nasabing pinagmukha niyang masama? Nilinis niya ho yung Pilipinas. Nilinis na ho yung mga, alam niyo na ho, yung mga sumisinghot, yung mga bangag. Nilinis ho niya yan. Marami ho nagtino, maraming natakot. Pero ngayon, tignan niyo kay Marcos Jr.
kung gaano kalala yung Pilipinas. Pabagsak ng ekonomiya, puno pa ho ng mga gumagamit. Riding in tandem, sunod-sunod. Yung mga ating kababayan na nabibiktima. Flood control sa Cebu. Lahat ho ng kabalbalan ngayon, mga kabit, nagsilabasan na. Kaya hindi ho natin pwedeng ipagkumpara yung si Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, unang-una sa lahat, hindi ho gumagamit. Galito yan sa mga adik. Tapos so, kahit na nagmumura yan, kahit na araw-araw magmura yan, kung ganyan naman mamuno sa isang bansa, okay ho tayo. Pero kasi ngayon, yung namumuno, mga kabit, hindi nagmumura, pero ikaw mismo sa sarili mo, mapapamura ka kung paano siya maglingkod sa bayan. Gusto niyo ho ba yung nagmumurang presidente? O yung hindi nagmumura, pero walang ginagawa? O nagmumura na presidente, pero malinis yung taong bayan. Malinis yung Pilipinas. Malinis ho lahat. Mamili ho kayo, mga ka-update. Ano sa tingin nyo gusto nyo? Diba? Ay, update, susunod na ho natin ito. Pag-uusapan pa rin ho natin itong si Ka Eric naman. Mukhang ilalantad na ho kasi ni Martin Romualdez. Ilalaglag niya na ang kanyang pinsan na si Bongbong Marcos. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho iyan. Rekta na ho rin tayo dito mga update. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Sapagkat ito nga po ang binibigyang diin o ipinapakita na emphasis doon po sa mga revelations sa 3-part video installment na inilabas ni Ginoong Saldico na ang gobyerno ni Marcos ay isang sindikato, a criminal syndicate operating for plunder and large-scale corruption of government funds. At si Saldico bahagi ng sindikato bilang matadero, eksekutor at bangkero nila at bodigero ng mga pera na kinulimbat sa loob po ng 3 budget cycle or 3 years. Ang isang sindikato, hindi pwedeng walang mastermind. Hindi pwedeng walang conspirator. Hindi rin pwedeng walang executor, operator, protector, at hindi pwede na walang sistema. Kaya nga po, ito ang ibinulgar ni Saldico, na si Marcos ang mastermind. For example, sa lahat po ng budget cycle 2023 budget, 2024, and 2025, hindi po makapag-operate si Saldico kung ang basbas lang ni Romualdez ang mayroon, sapagkat ang ultimate na magpipirma upang maisakatuparan ang pagnanakaw at malawakang pangungulimbat at pandarambong sa kaban ng bayan, si Marcos. Ayan pa lang mga kapatid, para ho mas maliwanagan tayo. Totoo naman ho, kung hindi po maglalabas ng pera, etong mga, alam nyo na, yung mga kawani ni Marcos Jr. Hindi ho pwedeng hindi pirmahan ni Marcos Jr. tulad ho ng 100 billion insertion. Bago ho yan lumabas, o bago ho, alam nyo na, isalpak kung saan-saan yung mga budget na yan, pipirma ho muna etong si Marcos Jr. na katibayan na, okay, malinis na yung budget na to, pwede na nang chap-chapin. Kumbaga mga update, ganun ho yung sinasabi dito ni Ka Eric, na imposibleng lalabas ho yung pondong ganyang kalaki kung wala hong pirma ng presidente. Hindi ho biro-biro yung ganyang kalaking pondo. Kaya kailangan hong pirmado ni Marcos Jr. Kaya imposible mga ka-update na wala hong alam yang si Marcos Jr. Natatandaan niyo ho ba nung nag-sona ho siya yan? Sona ho ba yan o press briefing? Hindi ko ho alam mga update Pero itong alam natin dito, meron daw ho siyang binasa. Ukol nga rin sa mga budget na around 4,000. Binasa niya daw ho yun. Naniniwala ho ba kayo doon? Tapos itong 100 billion insertion, hindi niya alam. Wala siyang kinalaman. Imposible hong walang alam yang si Marcos Jr. Kasi nga ho, siya nga yung tinuturo o nilalaglag nitong si Saldico na lahat siya yung nagpapalabas. Lahat ng pondo, sinachap-chap po nila. Di ba? Ang magpipirma ng budget. And that is the most logical explanation why Marcos is the mastermind. Hindi pwedeng nakinabang lang siya, kundi nakinabang siya dahil siya mismo ang mastermind. Una, ang naghahanda ng National Expenditures Program, sila Marcos. So nakikita niya ang daloy ng pera na gagastusin
saan ito kukunin. At alam niya na may kulang yon, kaya nga nangungutang. Ibig sabihin po, every year, there is a budget deficit. Yung gap ng budget deficit na yon, pinupunuan sa pamamagitan ng pag-utang. So, ibig sabihin, pwede mong puntuhan ang ibang mga proyekto at later on ang iba, pupunduhan mo sa pangungutang. Kaya may unprogrammed appropriations. Ayun. So, hindi totoo na doon lang pinagplanuhan kay Saldico at sa antas nila ni Romualdez. Ito ay coordinated, planado, at nag-uusap sila. Kaya, pagdating sa National Expenditures Program, may mga inaalaw na o pinapayagan si Marcos na ilang mga projects na alam niya gagamitin nila Romualdez para sa kanilang fundraising. Kunwari, gagamitin sa AKAP, AIX at iba pa. Subalit alam din ni Marcos na ito ay partida sa sindikato ng Kongreso, which may ilang mga senador na nakinabang din. Yan ang totoo, kaya nga may ayuda. Pinayagan niya, sapagkat sa ayuda, na itatago po ang ilang mga palusot at mga proyekto na kunwari pet project. Halimbawa, si Hontiveros, mayroon siyang 3 billion insertions na according sa mga ipinahayag nila Katunying ay mayroon itong component na mga 700 million pesos na flood control projects. Hindi ito na ipaliwanag ni Hontiveros at nagmaldita-malditahan lang siya at nagkunwari ang walang kasalanan at malinis. No? Pero alam natin, hindi ibubunyag yun nila Katunying na walang batayan o walang pinaghuhugutan ng datos at impormasyon. Okay. Si Grace po, pasimuno pala ito sa pag-author sa utos nila Marcos at Ralph Recto na tanggalan ng pundo ang PhilHealth ng 74 billion pesos sa 2025 at hindi pa kasama yung kinuha na equivalent to malversation na 60 billion pesos mula sa PhilHealth out of the 89.5 billion pesos. Dahil nahabol po ng Korte Suprema na wag makukuha yung remaining na mga 29 billion pesos mula sa savings ng PhilHealth. So therefore, kung ganito ka-elaborate, ganito ka-systematic, that even other agencies of government ay kayang tapyasan, kagaya ng binunyag ni dating Department of Budget Secretary Butch Abad, na ang Defense Department, lalo na sa Armed Forces of the Philippines Modernization Fund, intended dapat ang 10 billion pesos na ilipat sa ayuda-ayuda at mga flood control. Hindi pwedeng gawin niya ni Martin Romualdez lang at ni Saldico na hindi papayagan ni Marcos kasi alam niya doon sa NEP ay mayroong 10 billion pesos na modernization appropriation dapat para i-improve ang war technology and war capability ng ating pagtatanggol sa pangseguridad na kailangan ng ating bansa. So bakit niya pinayagan na tanggalin itong 10 billion samantalang nakaprogram po ito para sa AFP? Ganon din po sa Department of Education at sa Commission on Higher Education. Tinanggalan sila combined mga 45 billion pesos. Ito ay nakalagay din sa NEP na inihanda ni Marcos, pinayagan niyang tapyasin pagdating po dito sa loob ng insertions and realignment. Ano po ang ipinapakita nito? That Marcos allows itong mga budget cuts sapagkat ito ay bahagi ng insertions and realignment na pagmumulan ng kanilang pagsindikato. So magkanong tinanggal sa PhilHealth? 74 billion. Zero budget pa. Tinanggalan ng 45 billion pesos. 2025 budget to ha. Tinanggalan pa ng 45 billion pesos ang education sector. Tinanggalan ng 10 billion ang modernization program. Yan ho yung bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Mga kapatid, na naririnig naman ho natin na nakakalungkot ho
Kasi ho, yung pating edukasyon ng mga kabataan, nadadamay ho sa kanilang kabalbalan. Nadadamay ho sa kanilang kawalang hiyaan, mga kapatid. Mantakin ho ninyo yun, pati yung edukasyon, PhilHealth, zero budget ho nila. Tayo nagbabayad naman ho tayo ng buwis. Lalo na ho yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, automatic ho kaltas na yan sa kanilang pag-ibig, PhilHealth. Pero ho, ang tanong, magagamit ho ba natin? Pag tayo nagkasakit? Hindi ho. Hindi ho natin magamit kasi nga ho zero budget nila. Yung edukasyon ng mga kabataan, yan ho mga eskwelang ipapatayo, yung mga classroom. Isipin nyo ho yun sa loob ng isang taon nakapagpatayo lamang siya ng 22 classroom lang, mga ka-update. Ganyan ho kawalang hiya yung admin ni Marcos Jr. Lahat ho ng pondo, kaya ho nilang paikot-ikutin. Kaya ho nilang paikutin. Kaya hindi na ho nakakapagtaka, marami nagsasabi talaga, etong admin ni Marcos Jr., pinonduhan niyang ICC kaya hindi pinapalaya si Pangulong Duterte. Naniniwala ho ba kayo doon na pinonduhan ni Marcos Jr. ang ICC para hindi makalaya etong ating Pangulong Duterte? Comment ho nyo yan sa ating comment section para mapag-usapan ho natin yan. Isa pa, mga update, kung kayo naman ang papipiliin, si Marcos Jr. ho kasi pasok ho yung corruption niya dyan sa crime against humanity. Doon ho sa mga kababayan nating nasawi sa Cebu. 200 ho mahigit ang nawalan ng buhay. Nawalan ng tirahan. Hindi lang ho 100,000 yung nawalan ng tirahan. Yung mga kagamitan, lahat ho marami ho naapektuhan ng bagyong yan. Dahil ho sa corruption niyang yan, ganyan ho yung nangyayari sa ating bansa. Pasok ho yan, mga kabit, sa crime against humanity. Gusto ho muna natin, mga kabit, ang mangyari ho sana, oras na mawala sa pwesto ito si Marcos Jr., siya ho yung bitbitin ng ICC, si Pangulong Duterte, yung pauwiin sa ating bansa. Payag ho ba kayo nun, mga kabit? Kasi mismong kay Prof. Malutikia, mga kabit, pasok nga yung ginawa niyang korupsyon. Oras na malabasan pa talaga ito ng mas mabigat na ebidensya kasi panigurado at panigurado, sunod-sunod pa ho yan. Hanggat hindi ho nahuhuli ito si Saldico, mga ka-update, marami pa ong ilalantad dyan. Isa na yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Yung pagpapalipad ho nila sa ating Pangulo. Yung gustong pagpapa-impeach kay BP Sara, isa pa ho yan. Ilalabas din ho ni Saldico yan. Kaya abangan na lang ho natin yan, mga update. Kuya mga update, kung meron ho kayong opinion, reaction, i-komento nyo ho yan sa ating comment section para ho natin mapag-usapan. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.